todos ustedes? Kalahati lamang ang takbo ng makinang ito, Kapitan. Ba't hindi natin bilisan? Kapag bumilis pa tayo malalago sa palayang iyon, Ina. Mayari ay walang ni sa maayos na lawas sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali lamang. Sa katotohanan ay hindi ko lang alam kung bakit ni isa sa inyo ay walang nakakaisip nito. Umukay ng isang bagong kanal para magkaroon ng isang bagong ilog para masanhan ng ilog Pasig. Ngunit saan kukuha ng mga babae sa magagawa? Walang magugugol ng diskusyo pagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayo'y piliting gumawa ang mga mayayaman, bata man o matanda. Naguluhan lamang ay dudulog niyan. Naguluhan? Nagalsa na ba minsan ang bayang Ehipto? Nagalsa na ba minsan ang mga bilanggong Hudyo? Tao kayo. Kala ko ba naman kayo yung mga kaunawa sa kasaysayan? Ngunit ang iyong kaharap ay hindi mga Egyptyo ni Odeo. At ang lupain ito hindi miminsang naging magsik. Sa mga panahon ang mga taga rito ay pinipilit kumuha ng malalaking kahoy upang ipangdaw, kung hindi dahil lamang sa mga pari. Taong ito ay malayo na. Ang lugar na ito ay hindi na muling magiging magsik. Patawan o bigyan man sila ng mataas na buwis. Isang mulatong Amerikano. Injong Ingles. Kumusta ang kalagayan ng Kapitan Tiago? Katulad pa rin ng dati. Ayaw na magpagamot at ngayon ay pinapunta niya ako sa San Diego para tingnan ko may pang bahay dito. Noong bata pa kami ni Kapitan Tiago, wala pa ang droga na yan. Hindi ko lubusang maisip kung saan nagmula ang masamang gamot na yan. Mawalang galang Ginoo, no? Ang halamang opio ay isang uri ng halaman. Ito ay hindi yung halaman na nakakatuklas pa lang. Hindi rin yung halaman na tumutubo sa ganitong katanahunan. Diba? Sangayon ako sa sinabi mo, kaibigan. Sa pagkakatanda ko, meron niyang opio noon. Tama, meron niya. Ngunit, hindi ito napapansin. Dahil abala ang marami sa pag-aaral. Maiba ko, kumusta ang tinatag niyong akademya ng wika Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda na ang mga guro at mga eskwela ang gagamitin. Sa palagay ko, hindi matutuloy yun. Dahil tututulan yun ni Padre Sibayla. Matutuloy po yun. Sapagkat hinihintay na lang po namin ang permiso galing kay Padre Ayen. Pagkatapos niyo makipagkita kay Kapitan General. Saan kayo kukuha ng pera? Mag-aambag-ambag po ang mga eskwela. Ang mga guro naman ay mag-aati sa Pilipino at Kastila. Ang mga gamit naman ay handog ang isang mayamang na tao na si Macaragay at isa sa kanyang mga bahay. Mabuti kung ganun. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano? Mauna na ako. Kailangan pa pumunta sa itaas. Maiwan ko na kayo. May iba nga ako. Kamusta na si Tio tungkol kay Paulita? Oh, magbigla ka na mula. Ito yung pinag-uusapan nga naman ng kasintahan. Sa bagay, mayaman, maganda. Kaya nga lang, Ano? oh, kakabahan. Kaya nga lang, masungit ang tiya, ubod ng sungit. Matanda na kasi. Magandang araw sa inyo. Maaari ba ako sumali sa inyong usapan? Di rin nagkakatuwaan kayo. Ikaw ba, Basilio? Uwi ka na ba at magbabakasyon? Ganoon na nga po ginong sunod. Sino siya? Siya ba ay kababayan mo? Hindi po ginoo, ngunit magkalapit lang po ang aming bayan. Kaya po ba hindi pa po ba kayo nakapunta sa bayan nila? Sadyang hindi lang talaga ako pupunta sa lugar na yun. Sapagkat ang mga tao doon ay hindi bumibili ng mga halas. Sa palagay ko ay mahihirap ang mga tao doon. Hindi lang kami bumibili ng mga gamit na hindi namin pinapakinabang. O siya, eto, saluhan niyo na lang ako uminom ng serbesa. Salamat po ginoo, ngunit hindi po kami umiinom ng alak. Yung umiinom, ika nga ni Padre, Ito ay pwedeng lumawak at maging dagat na handang magwasak ng ating katawan at handa rin pumatay sa mga katauhan. Tagal na rin ang huli kong punta dito. Sariwa pa ang mga alaala at mga sinapit ko. Ano yun? Sino yan? Si Simon? Ngunit ano ginagawa niya sa punto ng aking ina? Magandang hapon po. Ano po ang matutulong ko sa inyo? anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong pok tayo nagtakpo.
10 taon na nang nakakaan. Ikaliligaya ko kayong matulungan. Tingin mo yung sino ako? Isang taong ko pinalalagay lahat. Maliban sa akin na patay na ay tinamong kasawian na labis na pinaparamdam. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Alam mo ba dahil dyan, pwede ka mapahamak? Pwede ka mamatay sa aking mga kamay. Oo, totoong nagpunta ako dito para gunitain ang aking kaibigan na pumanaw dahil pinaglaban ng karapatan ng mga Pilipino. Pumunta ako dito para ituloy ang kanyang sinimulan. At ang mga lason na naiwan, hindi ko akalaing kumakalat pa sa lipunan. Mga batay na alipin, inutusan, at hindi pinapakinggan. Hindi Ginoong Simon, kundi dahil sa mga pag-aaral ng kabataan sa wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan at tuloy ang mabubuklod ang wikang ito sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kayo naman ito magiging wikang pambansa. Anin natin ang wikang ito. Tatago lamang ng mga huwad ang ating karapatan, ang ating mga pagkatao. Mali ang inyong iniisip, Ginoong Simon. Ano ang iyong makikita? Kung sakaling ikaw ay makapagtapos, makikita mo bang masaya ang mga tao? Makikita mo bang masaya ang iyong mga kapatid? Hayaan mo na lang ang iyong kinaatin ng mga kapatid sa ilalim ng lupa na nakapatong mga taong sila mismo ang pumatay? Ano ba gusto mo gawin ko? Ako'y wala, ako'y hamak na estudyante lamang. Hindi naman pwede na hukayin ko ang aking ina at ipakita sa kanya ang bangkay. Tapos pagkatapos, magbibintang ako ng kung sino-sino Kastila. Tama kaya ang aking ginawa? Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamatay ang mga mahihina at matitira ang mga malalakas. Kaunting pagtitiis na lang. Malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Ikaw pala yung sagani. Paupo ka. Kumusta na si Gloria? Sa gayon, mauna na ho ako. Kaawa-awang binata. Ako man ay nagkakaroon ng ganung isipan. Ang tagumpay ay hindi nabibigay ng kapantagan sa kaisipan. Ang bawat bansa ay may sariling pagpapahalaga gaya ng pagkakaroon ng sariling klima at mga sakit. Kung lahat ay nag-iisip na gaya niya, ay hindi ko sasabihin hindi kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Ano ka Roga? Kumusta ang negosyo? Mahilap-hilap aking negosyo, ha? Sukat na dahil naligtas kita sa maraming opisyal. Inautang ko sila para hindi ka na magabagi. Pero, sino si Moon? Ang dami na utang sa akin. Sila hindi bayad. Wala, bigay sa akin resibo. O sige, lapit mo na lang sa akin. Bigyan mo na sa gilid, doon tayo mag-usap. May mapanganib yun, sino si Moon? Alam mo nga, di. Pag nailagay natin ang mga baril sa mga bahay at pag nagalugod ang mga opisyal, madami ang mahuhulit mga kulong. Ngayon, ikaw at ako na lang ang makikinabang pag napalaya natin ang mga bilanggo. Naiintindihan mo ba ako, Kiroga? Siya. Ito ulit, malamig tao, ha? Serious ba ako? Ayos mo makita ang spinge? Kaya nila kayo manood. Ang tao ito ay gawa sa ginamit ng buko. Kung ano ko itong nakita, may nakita ko naman ng tago at buto na papel. Sa katagang iyon, yan meron! Ako si Imutis, isinilang mo ang panahon ng Amesis at namatay noong pananakop ng mga Persia, ng panahon ng Harvest. Sa paglalakbay ko sa Babylonia ay natuklasan ko ang lihim na mapagpanggap ng Haring si Smertes. Sa katakot niyang ipamalita ko ang kanyang liham. Sa paglalakbay ko sa Babylonia ay natuklasan ko ang lihim na mapagpanggap ng Haring si Smertes. Sa katakot niyang ipamalita ko ang kanyang liham. Pinangan niya ako sa pamamagitan ng tulong ng mga paring Ehipsyo. Noong panahong iyon, ang mga paring makapangyarihan at siyang namamahala. Umibig ako noon sa isang dalagang anak ng pari. Sa ininigilin ng akaling ng matigo. At ang ginawa ay lumalang ng kaguluhan at sinangkalan ang pangalan ko. Ako'y nasakdal sa salang paghihimagsik. Sa pagtakas ko, ako'y hinabol at pinag-uusig hanggang ako'y mapatay sa lawa. Buwan sa kabilang buhay, nakita ko ang
Pagdilim lang, nakita kong pinag-uusig gabing araw ang dalaga kong iniibig sa densyo ng misis, si Pilay. Tinutugi siya ng mga pari ng abigos ng walang tigil. Ang tumutugis ay parang malaking payakang umahabol sa isang munting kalapati. Ay, ganda ng gabi, hindi ba? Kay sarap maglakad sa ilalim ng buwan. Kung sana'y... Hoy, binata! Balita sa esposo ko si Tuborcio Pinangkos. Hindi ba't ikaw ang hinilingan ko humanap sa kanya? Baka alam naman ng tiyuyo mo kung nasan ito. Abay, sabihin mo na malaman ko kung buhay pa siya o patay na makapangasawa na muli ako. Mali, pasensya na po, senyorita. Wala po akong balita ako sa inyong asawa. Nga naman, tiya. Bigyan niyo ng oras ng siya na kayo po'y matulungan. O siya, tiya, maulong mo kayo muna dito sapagkat maaari na iyong puro at ang aking kawanit. Buti na siguro at mauna na kami ng mucho itong binatang ito. At baka magbago pa isipan ng pamangkin ko. Kaya halika na nga kasi at tara na. Bakit kasama mo na naman ang binata na yun? Tila may tinatago ka sa akin. Nanginibog kayo na ng bakit, mahal. Hindi ko naman nais na siya ay makasama. Ngunit lagi siya inibitahan ni Tia Turina. Huwag ka na magtampo. Gumawa naman ako ng paraan para tayo mag-isa, hindi ba? Nakapagsinungaling pa ako kay Tia Turina. Ikaw, akala mo hindi ko napupuna ang panay iyong titig sa isang dalagang prinses? Huwag mo pasa sa akin ng sisi. At wala akong alam tungkol sa dalagang Francis na yan. Kung gayon, ako pala ay mali. Alam mo namang sa'yo lang ang mga mata ko eh. Ikaw lang pinakananais titigan ng aking mga mata. At masasabi ko rin, hindi maganda ang aking bayan kung wala ang iyong kagandahan. Darating din ang panahon na maging malaya ang Pilipinas. At sa panahon na yon, doon ko lang makakamit ang aking mga pangarap. Pangarap, pangarap. Sabi ni Tia Turina, alipin lang ang bayang ito. Ko, ano ang aking gagawin? Hermano Buddy, ano ang iyong wika? Hinakap si Basilio. Oo, Julie! Nakabilanggo siya ngayon kasama ng estudyante. Hindi! Patay nga si Kapitan Tiago. Sino ang nalalaging tutulong kay Basilio? Sino? Si Padre Camora, hindi ba siya nagparaya sa inyong lolo? May ka ng tulong, makawala yung ito Basilio! Diyos ko po, tulungan niyo po si Basilio. Julie! Kailangan ko ang iyong tulong, Padre Camora, tungkol kay Basilio. Tuto pa rin kung ako yung pagbibigyan. Hindi! Hindi maaari! Masama akong anak, Ginoong Simon. Nakalimutan ko na pinyata ang aking kapatid. Pinapahirapan ko ang aking ina. At ngayon pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman kundi sakit at pagiganti. Noong pa may mag-iibagsikan, wala akong nagawa. Wala naman akong kasalanan pero napapahirapan ako ng Diyos ng ganito. Ngayon ako inasa harapan ng pintuan para ipaglaban ang ating bayan. Ngayon, meron pa pala akong sasabihin. May masama akong balita. Namatay na si Maria Clara, ika-6 ng hapon. Ha? Hindi. Hindi maaari. Hindi pa siya patay. Ngunit wala na tayong magagawa. Kailangan na natin tanggapin ang katotohanan. Nabigyo ang San nang dahil sa akin. Purong sulong ang aking pasya. Ngunit nung panahon ngayon ay ako pa yung umiibig. Ngayong patay na ang aking puso, wala nang dahilan. Pareho na tayo. Pantay na tayo. Sa tulong mo, saka ako magtatagumpay. Para saan naman lang parang iyan? Hintayin mo. Dinamita? Ngunit hindi lang ito basta dinamita. Ito ang dinamita ang magpapasabog sa mga taong mapangati. Mamayang gabi magkakaroon ng piyesta. At itong lamparan ito ay lalagay sa gitna. Magbibigay ito ng liwanag, ngunit sa sandaling panahon lamang. Sa loob ng 20 minuto, sabog ang bombang ito. O ang dinamitang ito, pag naayos ang mitya.
Mamatay lahat ng may hina at lahat ng hindi handa. Lahat kahit walang kalaban-laban? Oo, lahat. Indio, Stiso, Incheck, lahat. Lahat kailangan ng bagong lahi. Lahat sila mamamatay. Ano na lang ang isipin ng mundo sa gagawin natin ito? Pupurihin tayo ng daigdig. Ano nga ba ang pakialam ko? Bakit kailangan ko isipin kung pupurihin nila ako o hindi? Bakit kailangan ko linggapin ang mundo kailanman hindi lumingap sa akin? Tama ka. Dito pala ikakasal na kayo, Juanito Pilaes. Tawa-awang isagani. Madami pa nang mamamatay sa pagsabog na naganap. Kawawa naman sila. Nasabihan ko ng iba upang hindi sila madamay. Hindi. Ayaw naman ng pake ko kung gagawin ko tong bagay nito sa kanila. Siya ang naglibing sa aking ina. Ang mga bagay may hangganan din. Ito ang handog ko sa bagong kasal. Maraming salamat. Pwede naman namin magamit. Oo naman, bakit hindi? Ilagay niyo roon sa kainan. Ako pinamadamay. Nililigtas ko sila. Kaya ako niligtas. Hindi ka pa pwedeng pumasok dyan. Tignan mo nga yung suot. Halina dyan, Skolda. Madali. Ililigtas siya rin ng kanyang sarili. Dapat na ako umalis. Basilio! Isagahan dito! Isagahan na! Anong ginagawa mo dito? Tara na, mas na tayo dito! Bakit ka alis? Gusto ko siya makita. Pakiusap balikan natin siya. Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka! Ang lamparan iyon na nasa loob ay may pulbo na. At maaari itong sumabog ilang oras na lang. Sumama ka na sa akin. Ngunit kinubukas na iba na siya. Kawa ka ng Diyos. Maneto Sir Pares, Bisos Maybara. Isang biro lang yan. Hindi magandang biro. Ang isang pagbabanta mo kahit isang taong matagal nang nakayaka. Si Ibarra, sa kanyang papel ito, sulat kamay niya ito. Ituloy ako siya. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya nais siya tayong papatayin lahat. Padre Rene, halika. Pakitaas lamang ang mitya. Ang saglit. Magnanakaw! Habulin na magnanakaw! Oh, masama ba ang iyong pakiramdam? Wala ito, Padre. Namang oras ay tatalog na ang lasik sa aking katawan. Diyos ko, Huwag kayong matakot. Na malalim na ang gabi. Gusto ko lang sabihin ang aking lihim. Maaari niyo bang sabihin kung totoong may Diyos? kahit saan tayo nagtungo na yan ng Diyos. Nung may dalang kasamaan, Padre. Ako si Crisosto Maybara. May pinapalagay na patay na. Aral ako sa Europa at hindi dito para pakasalan ng aking pinakamamahal na si Maria Clara. Ngunit yun ay hindi natupad. Matawarin ka naman ng Diyos, anak. Alam niyo, hindi mo gusto ang lahat ng ito. Mali ako. Alam niyo, hindi mo ginusto ang lahat ng nangyari. Ikaw lamang ay nasilaw sa galit at pag-iiganti. Pagustuhan niya lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay yung plano niya dahil sa kanya. Kapagkat alam mo hindi ito tama, igalang natin ang kanyang kagustuhan. Tingin niyo po ba Diyos ang may kagustuhan nito? Walang mga pagsasabi sa iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman hindi siya nanganggad ng masama para sa akin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Dahil masama ang iyong pamamaraan, pag-ibig lamang makakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinaparusahan? Hindi ang mga namamahalang mo sa sama. Pinalagyan para kumalimuyak ang bako. Maraming salamat, Padre. Ngayon payapa na ang aking kalooban. Kumalangit nawa ang kalooban.